What's your name, sir? Michael Fermin? Yes, sir. What is Yes, your Your Honor. position, Mr. Fermin? Acting Deputy Commissioner for Internal Administration Group, Your Honor. In fairness kay Commissioner Rubio, tumaas ang koleksyon. Kasi nga dun sa benchmarking na ginawa niya. Although bawal sa batas yan, pero kung yan ang makakatulong para tumaas yung koleksyon, dati kasi 60-80 lang. 60 sa de 20, 80 sa de 40. Ngayon ata ginawang 160, 180. Tumaas yung koleksyon. Ang siste, namimili. Ibig sabihin, merong inuobliga na magbayad kung ano yung nakasaad sa benchmarking. Pero marami ang hindi. That is the reason kanina, I told you, bigyan nyo kami ng listahan kung sino sa mga consignee na mataas ang volume ng importation. Umpisahan po natin sa X-ray. Paano ba pinipili yung mga container na itinadaan po sa X-ray? Sir, we have a risk assessment office that the cargoes that are being tagged as red automatically will pass through X-ray, sir. Kaya nga, who does the tagging and paano matag ang isang container na kinailangan dumaan sa X-ray? At sino po ang nagbabantay sa X-ray? At sino pong pumipirma para ikini-clear yung kargamento na kadadaan na po ng X-ray? Sir, X-ray is a department under the intelligence group. Yes, sir. Tama. Sige. Actually, sir, we are trying to improve the system that the persons who conduct X-ray, there is redundancy, sir. There is, on our customs operation center, we could view the people who is viewing the cargo on the X-ray division. Umpisahan po natin doon sa yung pag-identify nung cargo na dapat idadaan niya sa X-ray. Tag as red lane. Paano po in-identify? Sir, of course, Sino po nag-identify? the consignee is being profiled, sir, through our Customs Intelligence Investigation Service. It's also a department under IG. And once we have doubts on the cargo, automatically, sir, it will be alerted by IG. It will go on an 100% inspection process. There you go. Tama. Ganito po ang gawin nyo ngayon. Tingnan nyo po yung mga consignee, especially mga bago at mga high volume ipinapasok nila. Doon ho kayo mamili. Kasi alam ko naman, hindi naman pwedeng lahat ng kargamento dadaan sa X-ray. So, pipiliin ninyo, i-vet nyo yung mga consignee na dubious. Malalaman nyo naman yun eh. Medyo alanganin to. Kapapasok lang nito at ang daming pinaparating at yung nasa likod nito, yung pangalan tong tao ito, mukhang walang kakayahan yata. Nag-check kayo na makapag-import ng high-value goods. I-submit nyo sa X-ray yung mga kargamento nyo. Pero bantahin nyo po yung mga nagbabantay sa X-ray. That's part of a job. Diba? Sino po yung nag-aproba para i-clear yung X-ray? I-clear yung mga kargamento dumaan sa X-ray. Because very critical po yan. Kasi dyan po nagkakaroon ng lagayan. Dyan po nagkakaroon ng maraming palusutan. The respective district port, sir, they have their own system. They have their own personnel, the X-ray, Customs Intelligence, the assessment, the appraiser, including the Coast Guard Task Force Aduana, sir, are the one who is witness when we 100% inspection of the container. Okay, hold ka muna. Secretary Diokno, many years ago, meron kayong tinatawag na Revenue Integrity Protection Service. Gumagana pa rin pa buhay yun? Gumagana pa po, yes. Yes, Okay. Yeah, maganda sana yun, pero unfortunately, marami rin naging corrupt. So siguro it's about time, paganahan nyo ulit yan, i-lifestyle check nyo po ang mga kawani dyan sa Bureau of Customs, especially mga nasa assessment, magiging mga district collector. Siguro po you'll find something. Lalo na po yung may mga sensitive position sa mga X-ray. So far po, meron na ba tayong mga na plug na mga member ng customs na plug ng RIPS? Have several investigations ongoing. We have had several convictions, criminal. We have had as well decisions for dismissal or for suspension issued by the Civil Service Commission or the Ombudsman, Senator. To the Bureau of Customs.
Ilan po yung container ang pumapasok sa MICP at saka sa POM on a daily and weekly basis? Di ba meron na kayong benchmarking? Tama. Although bawal yan, pero ginagawa nyo, like I said, if it will help raise our collection, siguro hindi lang tayo papalag. Kaysa naman dati, di ba, 60-80. All you need to do is make a computation of how many containers ang pumapasok. Di ba? Kasi pag may benchmarking, regardless, maliban na lang kung yan ay, kung tawagin ninyo, special cargo. Iko-compute mo na lang kung ilan dig 20 at ilan dig 40 ang pumapasok daily sa MICP at saka CPOM times it's either 160 or 180. Yun na po yun. Pag bumaba dyan, then ibig sabihin, may diferensya, tama? Your Honor, if I may just clarify, we do not have benchmarking, Your Honor. It's just proper assessment. Well, you might not accept it kasi bawal nga. Pero alam naman, di ba sir? Si sir naman. Alam naman doon, pati mga janitor, pati mga security guard, pati yung mga pag-alagala dyan sa loob ng bureau, alam naman nila na yung benchmarking. Of course, you're not gonna use that. Akin na lang yan. Sige, hindi nang galing sa inyo. Assessment, 160 and 180. Tama yon. 180 pag di 40, 160 di 20. Kaya nga para sa mabilisang, ito para makatulong kayo sa intelligence chip ninyo, mabilisang computation. Ilan ang di 20 na kargamentong pumapasok? I-disregard pa muna natin yung mga hot items, mga hot goods, mga smuggled goods. Yung mga diretsyo na lang, halimbawa. Ilan ang pumapasok niyan? Di 20 and then di 40 and then i-times nyo na the corresponding taxation. Yun po yun. Pag bumaba dyan, ibig sabihin may diferensya, tama? And then you can go to the commissioner and talk to him about that. Ganun lang kasimple. Ilan pong naharang ninyo na nag-misdeclare at nag-undervalue? Dapat po meron kayong listahan yan. Can you give us a list? Will do, sir. We'll submit the list, sir. And then ilan po yung nakiklear at ilan po yung pinagbabayad at magkano po yung pinagbabayad? Can you submit some documents? Yung documents na para ebidensya. We'll start with those shipments na natag as undervalued or misdeclared. Right? And then, ilan doon sa natag as misdeclared and undervalued ang nagbayad ng difference? Pinagmulta at nagbayad ng multa. And then, ilan doon ang clear? Ay, mali pala yung pagka-tag namin. Can you give us those lists? Because in those lists, doon again, makikita nyo saan ang problema at sino nagbibigay ng problema. Yes, sir, will do. Actually, sir, it is a part now of Intelligence Enforcement Group that once the cargo is undervalued on the assessment, sir, it is being tagged and alerted. That is correct. Alert ang tawag noon. Kaya lang, maraming pagkakataon, yung na-alert, napapakawalan din. Depende yun sa usapan. Yun yung sinasabi ko. Yung na-alert, ilan ang napakakawalan ng walang binabayaran? Ilan yung na-alert na nagbabayad dahil mababa na nag-undervalue? At ilan doon ang nahuhuli, siniseizure na? Ilan? Yes, sir, we'll submit the data, sir. Ito po, bigyan kita ng mga sample para meron ko kayong tatrabahuin. Ito yung kay Aaron. Ano po? Alam niyo po ito. JLDCS, SRA, IRRV, AP, mga consignee na baloktot na kapag chinek yung record nitong consignee na ito, patay yung pangalan, yung taong nakakonsign dito, nasa sementeryo na. O dili kaya hindi nyo pumahanap to. Sapat to, sasampulan ko kayo. Ito pong EJ Azul, Neptune, Astomeria, meron pang Leia na isang talamak na smuggler din. Come on guys, I don't believe na hindi nyo kilala mga ito.
matagal na po sila namamayagpag. In fact, ilan dito na I don't believe na totoo yung mga pinagsabi. Nini-name drop pa ang palasyo. Did you know? There are people name dropping the name of the palace. And I don't believe them. Kaya lang kung bakit nauto ang ilan sa mga inyo dyan sa Bureau of Customs naniniwala. Diba? Etong si Tarok, sa pangalan na lang, para malala ko yung dating yung gerila. Diba? Yung Hukbalahap. Diba? Meron pang Leia. Yun. Anyway, sir, once na nag-focus kayo doon sa mga consignee at broker, gumawa kayo ng malalim na pag-imbestiga, trust me, malaking kabawasan yan sa smuggling. Malaking kabawasan. Sa LTO, kapag ikaw po ay magpa-register ng sasakyan, requirement po yung magkaroon ka ng TPL, which is good, third-party liability. However, meron ka ng comprehensive, ni-require ka pa rin magkaroon ng TPL. Samantalang pag comprehensive, nakapaloob na po yung TPL. Pag comprehensive, alam nyo na po siguro, babayaran yung nabangga at babayaran yung sasakyan mo dahil na-damage. Pero bakit ni-require pa rin po yung third-party liability? Yun po ang una naming in-address when I assumed the office in April. Nalilito po yung ating mga kababayan sa terms na ginagamit. Kasi po yung comprehensive TPL, hindi po yan yung sinasabi nating talagang covered lahat ng other risk. So ang kailangan po yung malinaw at we're looking at making the proper differentiation sa terms. Yun pong comprehensive TPL, depende po sa kung ano yung laman. Ang mandatory po natin is TPL, pero pag nadagdagan po ng mga riders to cover all own damage, etc., doon po nagkakaroon ng additional expenses at the same time. Yung tungkol po sa CTPL, pag nakita po ng nag-a-assess na meron na siyang ganitong program, dapat hindi na po siya kuhanan ng TPL. That is correct because I'll give you an example. Ako, yung mga sasakyan ko, lahat yan comprehensive. And yet, pag inutusan ko yung driver ko para iparehistro, ni-require pa rin po na bumili ng TPL. Yun po ang kailangang iklaro kasi po merong dalawang term yung comprehensive. Parehong C ang ginagamit, CTPL na comprehensive insurance. Yung pong CTPL na naibenta malamang, kung tama po ang ginagawa ng tao, talagang dapat hindi na siya singilin ng TPL. Ang mga nagiging problema po is on the line. Tinignan na po namin yan because our staff watch all the videos that you made on this matter, Yes, which is very informative. So in fact, meron po kaming nakaset na meeting with LTO. Dahil yun pong pag-assess at saka yung tamang pagsingil. Pati po kasi yung rates kailangan na nating makita at makita natin na ito lamang ang dapat sinisingil. No? So yun po yung aming ina-address ngayon at I think that would be very instructive na malinaw sa tao kung ano yung klaseng tatlo pong insurance ang motor vehicle. So doon po nalilito yung ating publiko. Mas maganda po siguro kung isa lang yung insurance. Kung ang afford mo lang third party liability, then so be it. Pero kung kaya mong mag-afford ng comprehensive lang. Ang nangyari kasi, Mr. Chair, dumodoble-doble. Na meron ka ng comprehensive, obligahin ka pang bumili ng TPL. And alam naman natin, yung TPL niyang negosyo yan ng mga taga-LTO. Yung mga fly-by-night yan, karamihan dyan. Yung mga sa tabi-tabi, you know that. Diba? Ginagawang negosyo. So dapat, isang assignment ko po sa inyo, parang ginagawa ng BIR, gumawa ko ng mapping dyan sa mga paligid dyan sa LTO. Ang dami po dyan nagbebenta ng TPL na these are all fly-by-nights. Kapag na-aksidente, bumili yung motorista at na-aksidente, hindi mo na makita, and I have so many experiences pertaining to that, na pupunta sa radyo, na bumili sila ng TPL, and then yung time na nakadisgrasya sila, hinahabol silang disgrasya nila, wala na yung kumpanya. Actually, 2 years ago, nag-issue na kami ng circular to clarify itong mga ito. Basta kung may CTPL ka na, hindi ka na kailangang kumuha ng TPL kasi meron na po kayo. Good. In fact, synchronize na nga ho namin yan nung nakaraan kung saan dapat tumapat yung date ng insurance sa date ng registration
para masigurado lang ho namin na covered properly ang mga vehicles. Doon po sa area na sinasabing hindi nakapag-claim, open po ang aming tanggapan. In fact, meron nang tumawag sa amin, I think, nung last week mula sa inyong office. Ang importante po is makuha lang namin na yon kasi meron na ho kaming registration eh. Meron na ho kaming system that started 2022 na for some reason medyo nagmamadali ang LTO to operate another pilot program which we have some questions, no? So importante po na itong programa na ito masigurado namin na lahat ng kumukuha ng TPL dapat po hindi tutuloy ng registration yan eh. Kasi naka-system kami na pag ang LTO registration mo ay nakuha mo, sigurado pong nakapasok sa system natin yan eh. So hindi pwedeng makapagrehistro ang fake na TPL insurance. So we would like to check that and to verify kung talagang meron pang ganun and how prevalent that is. Siguro maglagay din po kayo ng karatula o obligahin po yung mga taga-LTO na through you, maglagay ng karatula na kapag ikaw ay meron ng comprehensive insurance, you don't need to buy TPL. Bakit yung tinawag na CPTL, CTPL? Comprehensive Third Party Comprehensive Liability. TPL po lang yun. Kaya nga, CTPL is Comprehensive Third Party Liability. Bakit yung po tinawag na CTPL? Yung TPL po kasi hindi covered pa yung ibang risk. Iba-iba pa po yun. Tapos meron pong ibang riders doon sa isang Hindi, kasi pag TPL, ang yung covered lang doon, yung nabangga. Bangga. Di ba? Opo. So, bakit mo palagyan ng TPL yung C ng comprehensive? Kasi pag sinabing comprehensive, understood na yon, covered both sides. Yung Ayun nga ho, sasakyan nung nakabangga at yung nabangga. Yun nga po ang hindi na malinaw na naintindihan ng ating mga kababayan. Hindi po automatic yung comprehensive. Kaya kailangan ayusin ho namin ang terms. Kasi yun ho ang common understanding ng ating mga kababayan. Yung CTPL would cover all of the others, no, including even acts of God, etc. So yun po yung kailangang malinaw. So we focus on the TPL because it's the one that's mandatory. But in any case po, kahit anong klase pang dagdag na insurance, kailangan talagang hindi na kumuha ng TPL. Tama po yung inyong observation na kung meron ka na yan, talagang hindi ka na dapat sinisingil or kukuha pa ng bagong insurance. Okay. Now, meron po akong isang kaso. Iba naman po tayo. Medyo maiba tayo ng konti. Seafarer po. He was declared missing. Patay na. So, ang sabi ng insurance company ng Manning Agency, merong waiting period na 6 years bago na officially that person is declared as dead bago siya makolekta. Pwede ba natin bawas-bawasan yung years na requirement para makasingil na po yung mga kamag-anak nagdadalamhati na po yung mga kamag-anak, nawalan sila ng relative and then they have to wait 6 years bago sila makakuha ng claim o bago nila makuha yung pera. Yeah. That's a valid observation, sir, because ang ating requirement actually is from yung declaration ng presumption of death. Ang ginagamit ng mga yan to extend it is yung civil code provision. Pero po yung mga ganitong cases at kung properly documented, etc., I think there would be an issuance already of a verified claim based on the death of a seafarer. So we'll look to that. We'll look into that. At ang nangyayari po ay baka ginagamit lang 'yon dahil walang ibang pruweba na makuha. Sa ngayon po ba, ilan ba ang years bago sasabihin ng insurance company, okay, I accept na yung talagang wala na, yung seafarer, patay na, so we'll pay. Ilang taon ba yung allowed? Ang Maximum. pag wala hong malinaw na pruweba at iba pang ebidensya, ay ginagamit po natin yung civil code provision na 6 na taon more ang pagkakaalala. Do you need ko. legislation for that? Not exactly po kasi talagang yun ang ginagamit for general circumstances eh. But for this particular case, kung merong mga pruweba ang bagay na pagkamatay ng isang tao, I think that can be properly checked. If it needs registration, we'll check on that, and I know you would be Kasi ang example ko sa inyo, Commissioner, ilan ng mga seafarer na missing at sinabi nung kanilang mga kasamahan sa barko, missing all of a sudden.
Ibig sabihin, nakita niya talagang umakyat ng barko hanggang lumaot yung barko and then missing. Pwedeng nag-overboard, tinulak, etc. Now, 6 years na siya missing. Nakikita ko yung point kung bakit kailangan pahabaan kasi baka mamaya nag-TNT na yun, nagtago na, and then magkiklaim yung kamag-anak, buhay naman. Pero doon po sa investigation na missing dahil umakyat sa barko, nandun siya sa listahan na pag andar ng barko, he was there, then dapat, pag ganun, babaan na siguro yung years. Instead of 6 years, siguro, kayo, depende. Baka pwedeng 1 year na lang siguro. Actually, hindi ho kailangan pa ng ganong kahabang panahon eh. It's just a matter of providing the proper evidence. At ang pagkakaalala ko nga, ang civil code po is actually 4 years eh. 4 years. Ang pagkakaintindi ko. What I'll do is exactly, this is important kasi kapapasala nga po ninyo ng Magna Carta for seafarers ng Senado. Yes, sir. It's important that these kind of cases are brought to our attention kasi these are the real stories that we have to get. So we will review and immediately inform you about how we're supposed to be doing this moving forward. Okay, thank you po, Mr. Commissioner. Mabalik ako quickly dito sa sa Bureau of Customs. Sir, ito pong si Edison Lee. Kilala niyo po ito? Nasa radar po ninyo ito bilang kayo nasa intelligence? Sir, I'll check with our record, sir, on those persons of interest. Malakas na po ito mag-smuggle ng asukal. Napakamot kayo, sir, ano? O, di ba? Lakas na intel ko, ano, sir? Ito pong Sokden, Philippines. Wala po sa radar nyo. Di ba, sir, dapat pag mga sa intel kayo, pag mga big time na smuggling, alam po ng lahat to, dapat nasa radar nyo. Dapat nasa listahan nyo po ito, start investigating. The only way na masugpo po natin ang smuggling dyan sa Bureau of Customs is to accept the fact na talagang rampant ng smuggling and then you're gonna do seriously something about it. Hindi po yung hausyaw lang. So, can you report to us in the next few days doon po sa mga binigay kong pangalan? Ano pong... Kasi ayoko naman po, in-expose ko rito and then, wala nangyari. Pagtatawanan tayong lahat dito. Mga nanonood sa atin. At least hindi ako. Kayo po maging katawa-tawanan. Di ba tama? Do you agree with me? Sir, I will give feedback, sir, and verify the information, sir. And with that, of course, listahan. Yes, sir. Will do, sir. Will do. Lahat ng mga consignee na bogus, hausyaw, fly by night. At least give us some list. Para ma-expose natin dito. Yes, sir. Kasi when you start doing that, then matatakot na po itong mga smuggler na gumagamit ng mga bogus na consignee. At mahinto na rin po, mababawasan na rin po yung smuggling. Secretary Diokno, alam ko po yung intensyon ninyo na mag-buwis kung kinakailangan para tumaas yung revenue. Tama. Recently, meron po ako nabasang item na yung chichirya po ata ay tataksa ninyo ng excise tax. Yung mga chichirya which is considered as Tawag po non-nutritional namin food. salty and sugary products po. Exactly. Kasama po yung mga chichirya doon. Pinag-aaralan pa lang naman po yan. Wala pa hong bill niyan. Good. Kasi, let me tell you this, Secretary Diokno, buti ka pa, hindi kasi kumakain yan, baka kinakain mo steak o masasarap na pagkain. But there are so many people, mahirap na kababayan, inuulam po yan. Kasi very affordable, piso lang, makakabili na silang ulam na nila yon. Now, siyempre, pag pinatuangan po natin excise tax yan, ipapasa po yan ng manufacturer. Maapektuhan po yung mga mahirap. Yun na lang po, siguro yung request ko sa inyo, pag-aralan niyo po mabuti. Baka marami pa pong pwedeng taxan dyan. Pagdating po dun sa mga ginagamit na mahirap, medyo magkaroon tayo ng konting consideration. Thank you, Secretary Diokno. Mr. Chair, yun na po. Salamat.